Ibinunyag ni Coach Chot Reyes ang rason bakit nila nakuha ang Game 2 sa kabila ng tangkang pagkuha ng Meralco sa nasabing laban. Inamin naman ni Coach Leo Austria na pinagsisisihan niya ang pagbaliwala kay Jeron Teng sa Game 1 versus Barangay Ginebra. At si Coach Tim Cone aminado rin na nahirapan ang kanyang bench players dahilan para hindi nila maungusan ng grupo ni Junmar Fajardo sa Game 2. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tuluyan ang ibinahagi ni Coach Chot Reyes ang naging paraan para tuluyang bakbakan ng Meralco sa Game 2 ng kasalukuyang ginaganap na PBA Philippine Cup Semifinals. Ayon sa dating mentor ng Gilas Pilipinas, gusto nilang mas maging magaling kumpara sa nakaraang laban kung saan nauna na nilang kinuha ang Meralco sa Game 1. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Chot sa report ni John Ballesteros ng One Sports. Gusto namin mas maging mahusay kami kumpara sa pinakita namin sa first half ng huling laro. Gusto namin maging mas mahusay kaysa sa buong laro namin nun. Yun lang ang mentality namin pagpasok sa laban. Mas maayos na depensa, mas magandang rebounding, mas mahusay na execution, mas matinding effort, at mas malinaw na komunikasyon. Sa tingin ko nagawa naming maglaro ng mas mahusay ngayon kumpara sa huling laro namin. Obvious naman na nangyari yung gusto niya mangyari sa Game 2 versus Meralco, mga ka-playoffs, di ba? Isipin nyo ha, ang lalaki ng kinamada ni Calvin Optana at ni Jordan Heading. Meron kagad silang 18 points combined sa unang pasada pa lang ng bakbakan 29-19, pabor sa TNT po yun. Mainit na kagad yung dalawa, di ba? Nagtapos si Optana ng 26 points. 4 out of 7 siya sa 3-point area. Grabe ha. Si Jordan Heading na kumamada din siya ng 24 points, 2 rebounds, isang assist at isang steal. Dito pa lang sa kanilang dalawa, grabe na yung pananalasa ng TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes Ang tulis ngayon ni Calvin, di ba? 4 out of 7 sa kanyang birada sa tres. Almost 60% po yun. Hindi lang naman sila actually, no? Andyan din si Kelly Williams na merong 12. Kasama si RR Pugoy na katulad ni Kelly Williams, nagtala din siya ng 12. Siyempre, wag din natin kalimutan si Brandon Canuelas-Roser na merong 11 points sa nasabing bakbakan. Team effort naman lahat yan Kaya lahat, meron silang ambag dyan. Pero pinakamahalaga dito mga ka-playoffs, nagawa ng TNT tropang 5G ang hindi kinayang gawin ng Barangay Ginebra. 2-0 na sila sa serye ng kanilang best of 7 dito sa semifinals. Pero asahan naman natin sa Game 3 mga ka-playoffs na tatangkain ulit ni Coach Luigi Trillo na bumalik sa Game 3 para pababayan ang signal ng TNT at tuluyang angkinin ng Game 3 na yon. Yan ay kung kakayanin nilang lagpasan ang mataas na moral at daladalang momentum ng grupo ni Coach Chot Reyes. Walang dudang masaya ang grupo ng TNT tropang 5G sa panalong itinala versus Meralco. Kabaligtaran sa nararamdaman ni Coach Leo Austria ng SMB sa kabila ng panalong itinala versus Barangay Ginebra. Sa panayam ng media, inamin ni Coach Leo na meron siyang pinagsisisihan, pagsisisi na nag-ugat sa Game 1 ng kanilang serye ng Barangay Ginebra. Kung bakit, narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Leo sa report ni Paige Javier ng ABS-CBN News. Ang nangyari sa fourth quarter, purong tapang talaga yun mula kay Jeron Teng. Sa unang laro kasi, hindi ko siya nagamit kasi nga may bumabagabag sa isipan ko nun. I felt na guilty ako sa kanya nung first game na hindi ko siya nagamit sa game na yon. And then kinabukasan ng practice, sinabi ko sa kanya na maganda ka, kailangan ko siyang pasalamatan kasi nga napaka-professional niya, walang tanong, walang reklamo. Ngayon naman sabi ko sa kanya, ito na yung oras mo at nangyari yun ngayon. Masaya ako para sa kanya at binati ko siya. Ayun naman yun, di ba? Guilty siya dahil hindi raw niya nabigyan ng pansin si Jeron Teng na ayon sa kanya, pwedeng maglaro ng 4 na posisyon mula 1, 2 hanggang 4. Ibig sabihin, ganun niya nakikita ang kalidad ng isang Jeron Teng na hindi niya napansin ng Game 1. Sa kabutihang palad mga ka-playoffs, nabigyan niya ng panahon yung mama. Nag-deliver naman kagad. Yung fourth quarter na pasabog niya kung saan siya kumamada ng 12 sa kanyang 13 na puntos sa nasabing bakbakan versus Ginebra. Nakatatak na po yun sa utak ni Coach Leo Austria sa ngayon. At syempre bukod sa pagkamada ni Jeron Teng ng 13 puntos, napansin din ni Coach Leo ang professionalism nito, di ba? Walang arte, walang reklamo, walang sama ng loob na kahit hindi siya nagagamit ng mabuti, andun lang siya kapag tinawag, magde-deliver. At bukod kay Jeron Teng mga playoffs, given na rin naman na andyan ang isang Junmar Fajardo, di ba? Kung kumamada si Junmar ng 27 points at 23 rebounds sa unang laban, kagabi mga playoffs nagtala naman siya ng 21 points at 23 rebounds. Grabehan, di ba? Hindi bumababa yung mga numero ni Junmar Fajardo kahit medyo nagkakaedad na po siya dyan. Andun pa rin ang tigas niya sa loob ng court. Kasama nila dito siyempre yung buong grupo ng SMB katulad ni Don Trollano, ni Lassiter, si CJ Perez, si Jericho Cruz. Malalaki din ang ambag nila sa panalong itinala ng SMB versus Ginebra. At dahil tabla na ang serye ng dalawa mga playoffs, asahan na natin na tatangkain din ng Barangay Ginebra
nabueltahan ng grupo ni Coach Leo Austria sa Game 3 kaya dapat nating abangan yan. Habang aminadong nagsisisi si Coach Leo para kay Jeron Teng, aminado rin si Coach Tim Cone na hindi naging maganda ang performance ng kanyang players sa Game 2 versus SMB. Tila pangako naman niya, sisilipin nila ang mga mali sa Game 2 at susubukang bumangon sa Game 3. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Hindi talaga namin naayos ang laro namin ngayong gabi Kailangan naming alamin at tingnan kung paano pa kami magiging mas maayos. Hindi rin umubra yung bench namin. Wala talagang nag-click sa mga pumasok. Ganun talaga minsan ng mga galing sa bench. May gabi na ang galing-galing nila tapos sa susunod hindi. Sana sa Game 3 makabalik kami at mas lumaban pa kami. Real talk lang naman yun May mga ganun talaga. Nangyayari po talaga yon. Ang galing-galing ng players sa mga unang bakbakan pero sa susunod palyado na. Nangyayari talaga yon. Hindi na bago. Sabi nga nila. Pero syempre kailangan nilang bumalik at takpan ang pananalasa ng SMB. Katulad ni Junmar Fajardo, di ba? Consistent po kasi si Junmar sa series. Double-double siya sa dalawang bakbakan. At hindi lang basta double-double si Junmar Ang lalaki pa ng mga kinakamada niya numero mga playoffs. 20 plus points at 20 plus rebounds. Ang bigat nun sa isang team. Tapos bukod dyan, pumutok din si Jeron Teng sa dulo kagabi. Tingin ko hindi nila inasahan yun kasi nakapokus sila kay Don Trollano na nagtala ng 5 points sa unang bakbakan po nila dyan. Kagabi si Trollano nagtala siya ng 12 puntos Umangat pa rin kahit paano, di ba? May dagdag sa Game 1. Sa panig naman ng Ginebra, andun pa rin naman si RJ Barrientos. Kumamata siya ng 18 points, ganun din si Holt, 18 din po siya dyan. Tapos si Thompson merong 9 points. Huwag din natin kalimutan si Torres na merong 10 points. And of course si Troy Rosario na meron halos double-double na 9 points, 9 rebounds, and 4 assists. Pero hindi talaga sapat yun para pataubin ng SMB at kuhanin ng Game 2 para mas gumanda sana ang kanilang kartada. Sa ngayon, nasa SMB na yung momentum mga playoffs. Kaya tingin natin, mas may bentahin na ang SMB sa Game 3. Tingnan natin kung ano ang adjustment na gagawin ni Coach Tim para mapigilan ng SMB Siguro unang-unang gawin nila is pigilan si Junmar Fajardo. Kapag nagawa kasi nila yan, nakuha nila ang mas maraming rebound, tingin ko mas may laban sila dyan. So guys, maraming salamat.